Dapat bang maraming asawa? Sa lumang tipan mapapansin natin na may mga lingkod ng Diyos na nakapag-asawa ng marami. Halimbawa na lamang si Abraham ay nakapag-asawa pa bukod kay Sarah. Ito ay sina Agar at ang huli ay si Keturah. Ang kanyang apo na si Jacob ay napangasawa si Leah at aliping babae. Si Rachel at kanyang aliping babae. Si Haring David naman ay nagkaroon ng 8 asawa. Ilan lamang ito sa mga mababasa natin sa loob ng Biblia. Noong unang panahon kailangan nilang magparami, hindi bawal ang mag-asawa ng marami o maging asawa pa man ang mga kadugo gaya na lamang ng kapatid sa ina o ama, pinsan, o mga kamag-anakan. Noon ay wala pang anuman utos kaya walang pagkakasala sa pag-aasawa ng marami. Ang utos ng Diyos sa paglipas ng panahon ay patuloy na nagbabago. May mga kautusan na nananatili, subalit may mga utos rin na tuluyang pinalitan, binago at inalis. Nakikilala ng Diyos kung ano ang mabuti at masama, kaya sa paglipas ng panahon ipinagbawal na ang pag-aasawa sa kadugo, malapit na kamag-anakan hanggang sa 3 salit-salin ng lahi. At sa bagong tipan pinagbawal na ang pag-aasawa ng marami, sa iisa na lamang babae o lalaki, liban na lamang kung namatay ang asawa, sa kalooban ng Diyos ay makakapag-asawa pa muli. Ang pag-aasawa rin ay mayroong tamang edad, itinuturo rin sa Biblia kung paano dapat mag-asawa. Sino ang dapat maging asawa? At paano sila makikitungo sa isa't isa? Kaya kung iisipin natin, may gabay na ang Diyos sa pag-aasawa. Alam ng Diyos kung paano tayo mapapabuti at kung ano ang mabuti para sa atin. Bakit ba naging magulo ang pag-aasawa at sa iba nagiging malaking problema ang bagay na ito? Yan ay dahil nagsisipag-asawa sila sa pamamagitan ng kanilang sariling kalooban, masinunod nila ang sariling gusto, hindi sila napasakop sa utos ng Diyos.